Si Piolo Vertosio ang kilalang billionaire playboy ng Vertosio Group. Guwapo, mayaman at sanay sa lahat ng babae na nakukuha niya sa isang kindat lang. Para sa kanya, ang pag-ibig ay isang laro na palagi siyang nananalo hanggang sa makatagpo niya ang kanyang katapat. Si Architect Cassandra Cassie Ruiz ay isang matapang at independent na single mom. Dahil sa pait ng nakaraan, binuo niya ang kanyang karera para lang sa anak na si Misty. Galit siya sa mga babaero. Kaya naman ang karisma ni Piolo ay sinalubong niya ng pabalagbag na pagtanggi. Isang hamon ng magkakapatid ang magtutulak kay Piolo na paamuhin ng masungit na arkitekto. Ngunit sa kanyang pagpupursige, ang kanyang puso ang unang bibigay. Hindi lang sa ganda ni Cassie, kundi pati na sa cute na si Misty na unti-unting gigising sa kanyang pagnanais na maging isang tunay na ama. Kumusta mga kaibigan? Samahan ninyo kong ibahagi sa inyo ang mga kwentong magbibigay kilig, magpapatulo ng inyong mga luha at magbibigay inspirasyon sa bawat isa. Isandalang likod at hayaang ang boses ko ang maglakbay sa inyong mga puso. Ito ang My Views TV. Pero kung bago ka pa lamang sa aming channel ay paki-like po ng ating video. Paklik din ang subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Piolo, kung hindi mo aayusin ang pagre-review sa mga blueprint ng bagong hotel resort sa Palawan, ibibigay ko ang proyektong to kay Dominic. Seryosong banta ni Juan, ang panganay na kapatid, habang nakataas ang isang kilay. Umayos ng upo si Piolo at nagpakawala ng isang pilyong ngiti. Kuya Juan, chill lang. Ako ang marketing director natin. Isang ngiti ko lang sa mga investors, may pirma na agad yan. Iba ang proyektong to, Piolo. Sabat naman ni Dominic habang inaalalayan si Katrina na nagpapakain kay Gabriel. Kailangan natin ng isang top-tier architect at dahil ikaw ang head, ikaw ang makikipag-deal sa kanya. Balita ko, napakahirap pasukuin ng arkitektong yon. Natawa ng malakas si Piolo at sumandal sa sofa. Haha, mahirap pasukuin? Isang billionaire playboy ang kausap nyo. Walang babaeng hindi sumusuko sa karisma ko. Ano ba ang pangalan niya? Architect Cassandra Bautista. Malamig ng ngiti ang sumilay kay Juan. Siya ang may-ari ng Bautista Architectural Firm. At paalala lang, ayon sa background check, galit siya sa mga lalaking katulad mo. Isang hamon, I love it. Kumindat si Piolo. Bukas na bukas din mga kuya. Akin na ang pirma niya. Kinaumagahan ay pumasok si Piolo sa opisina ng Ruiz Architectural Firm. Bit-bit ang kanyang malaking pulang rosas. Good morning, beautiful. Is Architect Bautista inside? Opo, sir. Sir Piolo, tuloy po kayo. Nauutal na sagot ng assistant. Tuloy-tuloy na binuksan ni Piolo ang pinto. Doon ay nakita niya ang isang magandang babae na nakatali ang buhok at seryosong nagdodrawing sa isang malaking drafting table. Architect Cassandra Bautista? Pumasok si Piolo at inilapag ang mga rosas sa mesa. I am Piolo Vertosio, the billionaire the marketing director of Vertosio Group. Bahagyang itinaas ni Cassie ang kanyang tingin. Tiningnan niya si Piolo mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay binalingan ng mga rosas. Walang mababakas na kilig sa kanyang muka. Mr. Vertosio. Malamig at formal ang boses ni Cassie habang ibinababa ang kanyang mechanical pencil. Una sa lahat, hindi ako tumatanggap ng halaman sa opisina ko. Pangalawa, kung naparito ka para gamitin ang billionaire playboy charms mo, nag-aaksaya ka ng oras. Natigilan si Piolo. Wow, chill architect. Negosyo ang pinaparito ko at syempre, kaunting pakikipagkaibigan. Hindi ako nakikipagkaibigan sa mga kliyente.
lalo na sa mga lalaking nasa balita linggo-linggo dahil sa magkakaibang babae. Tumayo si Cassie. Kinuha ang mga rosas at walang pag-aalinlangang itinapon ng mga to sa basurahan. Hey, ang mahal niya na! Galit na sigaw ni Piolo. Mas mahal ang oras ko, Mr. Virtosio. Tugon ni Cassie habang matapang na nakatitig sa mga mata ng binata. Kung gusto ninyong makuha ang serbisyo ko, bumalik ka rito bukas ng alas 8 ng umaga, nadala ang kumpletong feasibility study, at iwanan mo ang kayabangan mo sa labas, maliwanag? Naiwang nakatulala si Piolo habang itinuturo ni Cassie ang pinto para palabasin siya. Sa halip na magalit ay nakaramdam si Piolo ng kakaibang kaba at matinding hamon. Kinabukasan, eksaktong alas 7:30 ng umaga, ay nasa tapat na ng Ruiz Architectural Firm si Piolo. Sa pagkakataong to ay wala siyang dalang bulaklak. Suot niya ang isang formal na navy blue suit at seryosong hawak ang makapal na brown envelope na naglalaman ng feasibility study ng kumpanya. Oh, Sir Piolo, ang aga niyo po ngayon ah. Bati ng assistant na si Tina habang nag-aayos ng mesa. Siyempre Tina, ayaw kong masita ng boss mo. Nakangiting saad ni Piolo sabay kindat. Nariyan ba siya sa loob? Opo, kadarating lang din po. Tuloy po kayo, sir. Huminga ng malalim si Piolo. Inayos ang kanyang buhok at dahan-dahang pinihit ang hawakan ng pinto. Pagpasok niya, hindi si Cassie ang unang pumukaw sa kanyang pansin, kundi ang isang maliit na batang babae na may 2 pigtails ang buhok, nakasuot ng pink na bestida, at abalang naglalaro ng manika sa sahig malapit sa pinto. Nang marinig ang pagbukas ng pinto, mabilis na tumayo ang bata. Sa halip na matakot ay mabilis itong tumakbo at palihim na nagtago sa mismong likod ng binti ni Piolo, sabay silip sa kanyang ina. Misty, sabi kong huwag kang tatakbo riyan. Saway ni Cassie na nakatayo malapit sa water dispenser. Natigilan pa ang dalaga nang makita kung kanino nagtago ang anak. Narito na naman si Piolo. Tumingin siya sa ibaba at nakita niya ang batang mahigpit na nakakapit sa kanyang pantalon. Lumuhod siya para pumantay dito. Hello little cute, bakit ka nagtatago sa likod ko? Inaaway ka ba ng magandang architect na yan? Hi! Mahiyain ngunit nakangiting bati ng 4 na taong gulang na si Misty. Don't tell mama, I hid her lip balm. Natawa ng malakas si Piolo. Sikreto pala natin yan ah. Mr. Virtosio. Seryosong lumapit si Cassie at binuhat si Misty palayo kay Piolo. Anong ginagawa mo sa anak ko? Relax architect, nagtatago lang ang cute na binibining to. Tumayo si Piolo at iniabot ang envelope. O ayan, alas 7:30 pa lang, kumpleto ng feasibility study na hinihingi mo. Wala ring bulaklak na masakit sa ilong. Inilapag ni Cassie ang anak sa isang maliit na silya sa gilid bago kuhanin ang envelope. Tiningnan niya si Piolo nang may pagdududa. Pinag-aralan mo talaga to sa mga assistant mo magdamag, no? Aba, grabe ka naman. Ako mismo ang nag-review niyan kasama si Kuya Juan. Depensa ni Piolo. Sabay tingin kay Misty na ngayon ay kumakaway sa kanya. At saka, hindi mo man lang ba ako aalokin ng kape? At hindi mo nabanggit na may napaka-cute ka palang assistant dito. Anak ko si Misty at hindi kasama sa kontrata ang personal kong buhay, Mr. Virtosio. Malamig na wika ni Cassie habang binubuklat ang mga papel. Maupo ka muna riyan kung gusto mong hintayin ang pirma ko. Walang problema, architect. Mas gusto ko ngang naghihintay, lalo na kung ganito kaganda ang tanawin. Pilyong banat ni Piolo sabay upo sa tabi ng bata, na agad namang nag-abot ng laruang manika sa kanya. Habang seryosong pinag-aaralan ni Cassie ang mga blueprint sa kanyang mesa, si Piolo naman ay tahimik na nakaupo sa sofa habang pinapanood si Misty, na unti-unting sumasandal sa kanyang braso. Napansin ni Piolo na tila bumibigat ang paghinga ng bata at namumula ang mga pisngi nito. Architect,
Parang may hindi tama kay Misty. Untag ni Piolo habang dahan-dahang hinahawakan ang noo ng bata. Teka, ang init niya. Mabilis na binitawan ni Cassie ang kanyang hawak at lumapit sa sofa. Sinalat niya ang leeg ng anak at biglang nataranta. Diyos ko, Misty, ang taas ng lagnat mo. Kaninang umaga lang okay ka naman ah. Mama, masakit po ang ulo ko. Mahinang wika ni Misty habang nangingilid ang luha. Teka, may gamot ka ba rito? Tanong ni Piolo habang tinutulungan si Cassie na ayusin ang pagkakahiga ng bata. Wala, naubos yung paracetamol niya sa bag nung isang araw. Isusugod ko muna siya sa pinakamalapit na klinika. Natatarantang sagot ni Cassie habang hinahanap ang kanyang wallet at bag. Sa sobrang kaba, nahulog pa ang kanyang mga susi sa sahig. Huwag na sa klinika, baka matagalan pa sa pila ron. Mabilis na pinulot ni Piolo ang susi at binuhat si Misty ng napakaingat. Sumama ka sa akin, gagamitin natin ang sasakyan ko. Dadalhin natin siya sa St. Luke's. May kakilala akong pidya ron. Pero Mr. Bertosio. Piolo na lang Cassie. Walang oras para sa formalidad ngayon. Halika na. Maotoridad na utos ng binata. Sa loob ng sasakyan habang nasa tabi ni Cassie ang umiiyak na anak. Si Piolo naman ay seryosong nakatutok sa manibela, ngunit panay ang sulyap sa rearview mirror. Heto Cassie, gamitin muna tong panyo ko. Basain mo ng konting tubig mula sa bote yan. Ipunas mo sa leeg at kilikili niya para mabawasan ng init. Bili ni Piolo habang mabilis na pinapalampas ang kotse sa trapiko. Salamat Piolo. Pabulong na sagot ni Cassie. Bakas ang labis na pag-aalala sa kanyang boses habang sinusunod ang utos ng lalaki. Nang makarating sila sa ospital, si Piolo mismo ang tumakbo papasok sa emergency room habang karga si Misty. Sumisigaw para sa mga nurse. Nurse, pidya, emergency. Mataas ang lagnat ng bata. Pakiasikaso ka agad. Napatitig si Cassie kay Piolo habang kausap nito ang mga doktor. Ang lalaking akala niya ay walang alam kundi magbisyo at maghabol ng babae, ay siya palang magiging sandalan niya sa oras ng matinding kagipitan. Ligtas na ang lagay ni Misty matapos mabigyan ng swero at gamot sa pribadong kwarto ng ospital. Tahimik na itong natutulog habang nakakabit ang thermometer sa kanyang kilikili. Pumasok si Piolo sa silid bitbitang 2 tasa ng mainit na kape at ilang tinapay. Oh, uminom ka muna. Kanina ka pa walang laman ng tiyan. Malambing na sabi ni Piolo sabay abot ng kape kay Cassie na nakaupo sa tabi ng kama. Nakatitig lang si Cassie sa kape bago ito tinanggap. Salamat Piolo at saka salamat din sa pag-asikaso sa amin sa ER kanina. Kung wala ka, baka nataranta na ako ng husto. Maliit na bagay. Pilyong ngiti ni Piolo sabay upo sa tapat ng upuan. Sabi ko naman sa'yo, maaasahan ang isang Bertosio. Lalo na kung ang tinutulungan ko ay ang pinakamasungit pero pinakamagandang arkitektong nakilala ko. Natawa ng bahagya si Cassie. Isang tunay na ngiti na ngayon lang nakita ni Piolo. Nagawa mo pang magbiro sa lagay na to, no? Pero seryoso, nagulat ako sa'yo. Akala ko talaga wala kang alam gawin kundi magpasikat sa mga babae. Aray naman, masakit yun ah. Pagbibiro ni Piolo habang hinahawakan ng kanyang dibdib na tila nasasaktan. Ganito lang ako tignan ng publiko kasi. Pero kapag pamilya at mga taong mahalaga sa akin ang nakasalalay, seryoso ko. At si Misty, may kung ano sa kanya na nagpabago ng takbo ng isipan ko kanina. Ayokong may mangyaring masama sa kanya. Napatitig si Cassie sa lalaki. Nakita niya sa mga mata nito ang katapatan. Malayo sa imahe ng isang billionaire playboy na nababasa niya sa mga tabloid. Alam mo, iniwan kami ng tatay ni Misty bago pa siya isilang. Biglang pag-amin ni Cassie, dahilan upang matigilan si Piolo. Kaya takot ako sa mga lalaking katulad mo. Akala ko pare-pareho lang kayong mga lalaki.
na mahilig mang iwan kapag nagsawa na. Lumapit si Piolo at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Cassie sa ibabaw ng lamesa. Hindi ako ganong klaseng lalaki, Cassie. Pwede akong maging mapaglaro sa buhay, pero hindi ko kailanman kayang talikuran ng taong nagtitiwala sa akin. Bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan yan sa'yo. Hindi inasahan na lumabas iyon sa bibig ni Piolo. Bago pa man makasagot si Cassie, biglang gumalaw si Misty sa kama at dahan-dahang idinilat ang kanyang mga mata. Mama, tito gwapo. Agad na lumapit ang dalawa sa bata. Isang mainit na pakiramdamang bumalot sa silid na tila ba unti-unti nang nabubuo ang isang pamilya na hindi inaasahan ng sinuman. Kinaumagahan tuluyan nang bumaba ang lagnat ni Misty, kaya naman pinayagan na siya ng doktor na makauwi. Habang inaayos ni Cassie ang mga gamit sa kwarto, abala naman si Piolo sa pagbubuhat ng natitirang swero at pag-aalalay sa bata. Tito gwapo, ikaw po bang maghahatid sa amin sa house? Tanong ni Misty habang nakaupo sa gilid ng kama at may hawak na lollipop. Misty, nakakuha na si Mama ng Grab. Maraming trabaho si Tito Piolo mo sa opisina nila. Mabilis na saway ni Cassie habang isinasara ang bag. Sino ang may sabing may trabaho ko? Nakangiting sumingit si Piolo sabay karga kay Misty. Para sa paborito kong bodyguard, laging bakante ang schedule ko. Kaya wag ka nang makipagtalo riyan, Architect Ruiz. Ako na ang maghahatid sa inyo at wala nang pabalang na sagot. Nakahinga na lang ng malalim si Cassie, ngunit may lihim na ngiti sa kanyang mga labi. Bahala ka nga, pasensya ka na sa abala ha. Nang makarating sila sa apartment ni Cassie, nagulat si Piolo dahil simple lang ito, ngunit napakalinis at maayos ang mga disenyo. Patunay na isang mahusay na arkitekto ang may-ari. Wow, ang ganda naman dito. Pwede na akong tumira. Biro ni Piolo habang ibinababa ang bag sa sala. Tito gwapo, dito ka na po kumain ng dinner. Masarap ang luto ni Mama. Biglang hirit ni Misty habang nakahawak sa pantalon ni Piolo. Misty, nakakahiya kay Tito. Aba, hindi ako nahihiya, Misty. Mabilis na sagot ni Piolo sabay tingin kay Cassie na may nakakalokong ngiti. Ano, Architect? Pakakainin mo ba ang driver mo o hahayaan mo akong magutom pagkatapos ng lahat ng ginawa ko? Natawa na lang si Cassie at nagtungo sa kusina habang tinatanggal ang kanyang cardigan. O sige na, sige na. Magluluto na ako ng sinigang na baboy. Maupo ka muna riyan at bantayan mo si Misty. Yes, ma'am. Masiglang sagot ng binata. Pagkalipas ng isang oras, magkakasama silang tatlo sa maliit na dining table. Masayang nagkukwentuhan habang kumakain. Si Piolo ang tagahimay ng karne para kay Misty. Bagay na labis na ikinamangha ni Cassie. Seryoso, Piolo? Saan mo natutunang mag-asikaso ng bata? Tanong ni Cassie habang pinapanood ang lalaki. May pamangkin ako, si Gabriel, anak ni Katrina. At saka nang dumating ang kambal na anak ni Kuya Juan, doon ko na-realize na masarap din pala ang may pamilya. Tapat na sagot ni Piolo, sabay tingin ng malalim sa mga mata ni Cassie. At ngayon, parang gusto ko na ring magkaroon ng sarili kong pamilya. Nag-iwas ng tingin si Cassie. Biglang nakaramdam ng matinding kaba at kilig na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Kumain ka na nga lang dyan, masyado kang maraming sinasabi. Yay! Tito Gwapo is part of our family na! Masayang sigaw ni Misty, na lalong nagpatahimik sa dalawa, ngunit nag-iwan ng matamis na ngiti sa kanilang mga labi. Lunes ng umaga sa boardroom ng Bertosio Group of Companies. Magkasama sina Juan at Dominic na tumitingin sa mga report ng bumukas ang pinto. Pumasok si Piolo na patingin-tingin sa kanyang relo. Tila nagmamadali at may kakaibang ngiti sa mga labi. Late ka ng 30 minuto, Marketing Director. Bungad ni Juan.
pormalang suot at nakataas ang isang kilay. Balita ako, madalas kang missing in action itong mga nakaraang araw. San ka ba nang gagaling? Kuya Juan, alam mo naman, field work. Depensa agad ni Piolo sabay ayos ng kanyang polo. Inaasikaso ko yung Palawan project kasama si Architect Ruiz. Talaga ba, Piolo? Nakangising sumabat si Dominic habang sumasandal sa upuan. Kasi tumawag sa akin ng property manager ng Palawan kahapon. Sabi niya, 3 araw ka na raw na hindi sumasagot sa mga email. Pero ang assistant ni Architect Ruiz, sinabing nakita ka raw na nagbubuhat ng grocery sa apartment ni Cassie. Natigilan si Piolo. Nanlaki ang kanyang mga mata at napakamot sa batok. Sino? Ako? Baka kahawig ko lang yon. Huwag mo kaming lokohing bata ka. Seryosong ngunit may bahid ng tawa sa boses ni Juan. May picture na pinarating sa akin si Katrina. Nakita ka sa mall. May kargang 4 na taong gulang na bata habang si Architect Ruiz ay nasa tabi mo. Mukha kayong masayang pamilyang namamasyal. Aba, tsismoso naman ang property manager na yan. At paano nalaman ni Katrina? Reklamo ni Piolo na nagsisimula ng mamula ang mga tainga. Natawa ng malakas si Dominic at tinapik ang balikat ng kapatid. Huli ka pero hindi kulong, billionaire playboy. Akala ko ba isang ngiti mo lang pirma ka agad? Bakit ngayon baliktad yata? Ikaw ang naging instant yaya at driver pa nila. Hindi ako yaya, Dominic. Kusang loob ko yon. Asik ni Piolo na pilit nagpapakaseryoso, pero biglang napangiti nang maalala ang mukha ni Misty. May sakit yung bata nung isang araw, sinamahan ko lang sa ospital, at saka mabuting tao si Cassie. Tumingin si Juan kay Piolo nang may mas malalim na pag-unawa. Lumapit ang panganay at tinapik din ang kanyang balikat. Nakikita ko ang ngiting yan, Piolo. Yan ang ngiting meron ako nang magsimulang guluhin ang kambalang buhay ko. Mukhang natagpuan mo na ang katapat mo. Grabe kayo sa akin, pinagtutulungan niyo ko. Bulong ni Piolo bagamat hindi na niya maitatanggi ang nararamdaman niya. Seryoso ko sa kanya mga kuya, hindi ito laro. Kung ganon, patunayan mo. Nakangiting hamon ni Dominic. Imbitahan mo sila sa mansyon sa darating na linggo para sa isang family lunch. Tingnan natin kung gaano katapang ang arkitektong nagpaamo sa babaerong lalaki ng pamilya. Pumarada ang kotse ni Piolo sa malawak na tapat ng mansyon ng mga Vertosio. Baka sa mukha ni Cassie ang kaba habang inaayos ang simpleng floral dress na suot. Sa likod naman ng sasakyan ay excited ang 4 na taong gulang na si Misty habang nakadungaw sa bintana. Piolo, seryoso ba talaga to? Tanong ni Cassie. Medyo pinagpapawisan ang mga palad. Baka nakakaabala kami sa pamilya mo. Ang laking bahay nito. Baka hindi kami bagay dito. Natawa ng malambing si Piolo. Hinawakan niya ang kamay ni Cassie at marahan itong pinisil. Cassie, relax. Masasama ang ugali ng mga kapatid ko pagdating sa panunukso sa akin. Pero pagdating sa bisita, napakabait ng mga yon. At saka gustong gusto kanilang makilala. Tito Gwapo, baba na po tayo. Ang ganda po ng house ninyo, malaki. Masiglang sigaw ni Misty sa likod. Oh, ayan ang bodyguard ko nga, hindi natatakot eh. Biro ni Piolo sabay kindat kay Cassie. Bumaba siya at pinagbuksan ng mag-ina. Pagpasok nila sa engrandeng sala, agad silang sinalubong ng ingay at tawanan. Patakbong lumapit ang kambal ni Juan at Lorraine na sina Juanito at Junel. Habang hawak ang kanilang laruang robot. Tito Piolo! Sabay na sigaw ng kambal. Biglang napahinto ang dalawa nang makita si Misty na nahihiyang nagtago sa likod ng kanyang ina. Wow! May bago tayong kalaro! Sabi ni Juanito. Lumapit ito kay Misty nang may malawak na ngiti. Hi! Ako si Juanito. Ito ang kapatid ko, si Junel. Gusto mo bang sumama sa amin sa garden? Marami kaming laruan dun.
Tumingin si Misty kay Cassie, humihingi ng pahintulot. Ngumiti si Cassie at tinapik ang balikat ng anak. Sige na anak, pwede kang makipaglaro sa kanila. Yay! Thank you, Mama! Mabilis na sumama si Misty sa kambal at sabay-sabay silang nagtatakbo patungo sa malawak na damuhan sa garden. Welcome sa mansyon, Architect Ruiz. Isang malambing na boses ang narinig ni Cassie. Lumapit si Lorraine, bitbit ang isang tray ng sariwang juice. Kasunod si Juan na seryoso ang muka pero banayad ng ngiti sa mga mata. Salamat po, Mrs. Vertosio. Lorraine na lang, Cassie. Mas formal pa si Juan sa akin, huwag mo na siyang gayahin. Natatawang sabi ni Lorraine sabay abot ng baso. Napaka-cute ng anak mo. Kanina pa excited ang kambal nung sabihin ni Piolo na may darating silang kalaro. Salamat, Lorraine. Pasensya na kayo kung bigla kaming nambulabog dito. Sagot ni Cassie, unti-unting nababawasan ang kaba. Hindi ka abala, Cassandra. Seryosong sumingit si Juan ngunit mababa ang tono ng boses. Sa totoo lang, nagpapasalamat ako sa'yo. Dahil sa'yo, natuto nang pumasok ng maaga sa opisina tong si Piolo. Mukhang natagpuan na ng kapatid ko ang kanyang katapat. Kuya Juan naman, wag mo naman akong ibuko kaagad. Reklamo ni Piolo na nagsisimula na namang mamula ang mga tenga. Dahilan para magtawanan sina Lorraine at Cassie. Mula sa kinatatayuan nila sa balkonahe, tinanaw ni Cassie ang garden kung saan masayang naghahabulan sina Misty, Juanito at Jonel. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Cassie ang isang uri ng init at pagtanggap na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Tumingin siya kay Piolo na nakatitig din sa kanya nang may malalim at seryosong pagmamahal. Gabi na nang ihatid ni Piolo sina Cassie at Misty pabalik sa kanilang apartment. Mahimbing na natutulog si Misty sa backseat habang si Cassie naman ay maliit na ngiti sa labi niya habang nakatitig sa kawalan. Halatang masaya sa naging pagtanggap ng pamilya Vertosio. Oh, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Nakangiting tanong ni Piolo nang mapansing lumingon si Cassie sa kanya matapos nilang pumarada. Wala lang, hindi ko lang talaga akalain na ganon kabait ang pamilya mo. Malambing na sagot ni Cassie. Salamat sa pagdala sa amin doon, Piolo. Sabi ko naman sa'yo, basta para sa... Hindi na natapos ni Piolo ang sasabihin niya nang may biglang kumatok ng malakas sa bintana sa gilid ni Cassie. Isang lalaking may amoy alak, magulo ang suot at mukhang galing sa pakikipag-away ang nakatayo roon. Biglang namutla si Cassie at napakapit sa braso ni Piolo. Cassie, buksan mo tong pinto. Sino yung kasama mo? Sigaw ng lalaki mula sa labas. Sino yan, Cassie? Seryosong tanong ni Piolo. Biglang nagbago ang tono ng kanyang boses. Nawala ang malambing na ngiti. Si Marky, ang tatay ni Misty. Nanginginig ang boses ni Cassie. Anong ginagawa niya rito? Dito ka lang, huwag kang bababa. Utos ni Piolo. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan at hinarap ang lalaki, bago pa man ito makalapit sa pinto ng mag-ina. Hoy pare, sino ka ba para manggulo rito? Ako ang dapat magtanong niyan. Sino ka ba? Ako ang boyfriend ni Cassie at anak ko ang nasa loob. Turo ni Marky kay Piolo. Amoy na amoy ang alak dito. Cassie, bumaba ka riyan. Bigyan mo ko ng pera. Alam kong marami kang proyekto ngayon. Unang-una, hindi ka na niya boyfriend dahil iniwan mo sila. Pangalawa, wala kang makukuhang pera rito. Mariing sabi ni Piolo. Humakbang siya palapit upang harangan ang paningin ni Marky sa bintana ng kotse. Umalis ka na habang nakakapagtimpi pa ako. Ganun, kalalaki mong tao. Nakikisawsaw ka sa pamilya ko. Akmang susuntukin ni Marky si Piolo, ngunit mas mabilis ang binata. Iniwasan niya ang suntok at mabilis na hinarangan ang braso ni Marky
upang ilak ito sa likod ng kanyang katawan. "Bitawan mo ko, humanda ka sa akin." Galit na saad ni Marky. "Makinig ka sa akin, lalaki," bulong ni Piolo. Napakalamig ng kanyang boses na parang si Juan kung magsalita. "Ang pamilyang sinasabi mo, hindi mo pinahalagahan. Ngayong gabi, pinapaalam ko sa iyo na kapag lumapit ka pa kay Cassie o kay Misty, hindi lang ako ang makakalaban mo. Pababagsakin ko ang buong buhay mo gamit ang perang ipinagyayabang mo. Maliwanag?" Itinaas palalo ni Piolo ang pagkakahawak bago mabilis na itinulak palayo si Marky. Natumba ito sa semento. Halatang natakot sa otoridad at galit na kaharap. Mabilis itong tumayo at patakbong lumayo habang nagmumura. Huminga ng malalim si Piolo. Inayos ang kanyang nagulong suit jacket at bumalik sa loob ng kotse. Nakita niya si Cassie na umiiyak habang yakap ang nagising na si Misty. "Tito Guapo, may bad guy po ba sa labas?" Takot na tanong ni Misty. Lumambot kaagad ang mukha ni Piolo. Lumingon siya sa likod at hinawakan ang kamay ng bata. "Wala na, baby. Umalis na ang bad guy. Kasi narito si Tito Guapo, hindi ba? Ako ang superhero mo." Tumingin si Piolo kay Cassie at pinunasan ng luha nito gamit ang kanyang hinlalaki. "Ligtas na kayo, Cassie. Hanggat narito ako, hinding-hindi ko nahahayaang may manakit sa inyo." Doon tuluyang naramdaman ni Cassie na si Piolo ang lalaking handang maging haligi para sa kanilang dalawa ng anak niya. Ilang linggo matapos ang nangyaring gulo, unti-unti nang nakabalik sa normalang buhay ni Cassie at Misty. Ngunit para kay Piolo, hindi sapat ang basta proteksyon lang. Gusto niya ng permanenteng seguridad para sa mag-ina. Isang gabi inanyayahan ni Piolo sina Cassie at Misty sa isang pribadong rooftop garden na pinalamutian ng libo-libong fairy lights. Ang tanawin ng syudad ay mistulang mga bituin sa ibaba. Habang abala ang mga waiter sa paghahanda ng hapunan, lumapit si Piolo kay Cassie habang buhat ang isang natutulog na si Misty na inilapat sa isang duyan. "Cassie," seryosong simula ni Piolo. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. "Matagal ko nang pinag-isipan to. Hindi ko lang gustong maging boyfriend o superhero. Gusto kong maging ama ni Misty sa mata ng batas at maging asawa mo habang buhay. Alam ko, napakabilis ng pangyayari, lalo na at bago pa lang tayong magkakilala. Pero hindi ko mapigilan ang puso ko na tumibok para sa'yo. Mahal kita, Cassie." Inilabas ni Piolo ang isang makapal na folder. Iyan ang legal documents para sa adoption ni Misty. Ipinasa ko na ang lahat. Gusto kong maging virtuoso siya. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto kong siya ang maging inspirasyon ko habang buhay. Napaluha si Cassie. Ang matapang na arkitekto ay hindi makapagsalita. "Piolo, bakit mo ginagawa ang lahat ng to?" "Dahil simula nang makita ko kayo, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng tahanan," sagot ni Piolo. Lumuhod siya sa harap ni Cassie at inilabas ang isang singsing na may disenyong moderno. Suwak sa pagiging arkitekto ng dalaga. "Cassandra Ruiz, pakakasalan mo ba ang dating playboy na to para bumuo tayo ng tunay at masayang pamilya? Alam ko, hindi ako perpektong tao, pero handa akong gawin ng lahat para patunayan sa'yo na mahal kita at kaya kitang paligayahin, kayo ni Misty." Hindi na napigilan ni Cassandra na pigilan ang kanyang puso dahil sa mga nagdaan na araw ay pinatunayan na sa kanya ng binata na karapat-dapat itong mahalin. "Oo, Piolo. Oo, pakakasal ako sa'yo," sagot ni Cassie habang niyayakap ang lalaking nagpabago ng kanyang mundo. Hindi nagtagal, isang marangyang selebrasyon ang ginanap sa mansyon ng mga virtuosyo. Naroon ang pamilya, ang mga kapatid na sina Juan at Dominic at mga kaibigan. Hindi lang to basta party.
Ito ay pagtatapat ng kanilang pagsasama. Sa gitna ng entablado, inihayag ni Piolo sa harap ng lahat ang kanyang pagmamahal. Akala ko ang pag-ibig ay laro lang, hanggang sa natagpuan ko ang dalawang babaeng nagturo sa akin na ang pinakamagandang desisyon ay ang manatili. Naging emosyonal ang gabi. Si Misty, naka-flower girl dress, ay masayang tumakbo sa braso ni Piolo habang tinatawag itong Papa. Ang dati billionaire playboy ay natagpuan na ang kanyang pinakamahalagang catch. Lumipas ang 3 taon. Ang mansyon ng mga Vertosio ay muling napuno ng ingay, tawanan at tunog ng mga basong nag-uumpugan. Isang ingranding selebrasyon ang ginanap para sa ika-7 kaarawan ni Misty, na ngayon ay opisyal ng si Misty Ruiz Vertosio. Suot ang kanyang magandang pink na gown. Masaya siyang nakikipaghabulan sa garden kasama ang kambal ni Juan at Lorraine. Sa isang sulat sa balkonahe, malayo ng kaunti sa ingay ng mga bata, magkakasamang nakatayo ang 3 magkakapatid na sina Juan, Dominic at Piolo. May hawak silang mga baso ng mamahaling alak. Nakasandal sa riles at sabay-sabay na nakatanaw sa kani-kanilang pamilya. Sinong mag-aakala na ang pinakapasaway at babaero sa atin ay magiging responsableng ama ngayon? Natatuwang panunukso ni Dominic sabay siko kay Piolo. Tignan mo nga ang sarili mo, Piolo. Dati tuwing Sabado nasa resto bar ka. Ngayon, nasa mall ka para maghanap ng bagong Barbie doll. Natawa ng malakas si Piolo at itinaas ang kanyang baso. Kuya Dominic, iba kapag puso mo ang nakatagpo ng sarili nitong blueprint. Nung una, akala ko laro lang ang lahat. Pero nang makita ko sina Cassie at Misty, doon ko na-realize na ang tunay na lakas ng isang lalaki ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming babae ang kaya niyang paibigin, kundi sa kung paano niya kayang panindigan at protektahan ang pamilyang ipinagkatiwala sa kanya. Ngumiti si Juan, ang panganay na CEO, at tinapik ang balikat ni Piolo. I am proud of you, brother. Ganyan ang totoong lalaking Vertosio. Alam natin kung kailan dapat sumuko sa laro ng buhay para sa isang mas malaking pananagutan. Salamat mga kuya. Seryoso na sagot ni Piolo habang nakatingin sa dalawa niyang kapatid. Kung hindi dahil sa gabay at suporta niyo, baka naliligaw pa rin ako hanggang ngayon. Salamat sa pagmamahal niyo. Nag-abot ang 3 baso ng magkakapatid sa isang mainit na tagay. Ang pagmamahal at pagkakaisa ni Juan, Dominic at Piolo ang naging matibay na pundasyon ng pamilya Vertosio. Malayo na sila sa mga panahong puro negosyo at yaman lang ang nasa isip nila. Ngayon, natagpuan na nilang 3 ang kanilang mga prinsesa at ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Mula sa garden ay lumingon si Cassie na may dalang platito ng cake. Kasunod si Misty na kumakaway at sumisigaw ng, Papa, halika na po rito. Hipa na po natin ang candles. Sandali lang, may queens. Masiglang sigaw ni Piolo bago ininom ang huling patak ng kanyang alak at mabilis na bumaba para salubungin ang kanyang mag-ina. Ang kwento ni Piolo at Cassie ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay may kapangyarihang magbago at magpatino ng isang tao. Ipinapakita nito na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pansamantalang karangyaan o sa dami ng panandaliang relasyon, kundi sa kapayapaan at kapanatagan ng pagkakaroon ng isang pamilya na handa mong panindigan. Ang pagtanggap kay Misty bilang sariling anak ay patunay na ang pagiging ama ay hindi lang nasusukat sa dugo, kundi sa lalim ng pagmamahal, sakripisyo at responsibilidad. At pinatunayan ng magkakapatid na hanggang dulo ay nanatili silang nagkakaisa para sa kaligayahan ng bawat isa kasama ng kanilang mga asawa na handang sumuporta sa kanila. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Piolo at Cassandra. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga full story
na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.